For today's video, gawa naman tayo ng Shanghai na pwedeng ipangbaon, pang-ulam at pwede ring ipang negosyo. At alam nyo rin ba na ito yung klase ng Shanghai na sa sobrang sarap, hindi mo mapapansin na paparami na pala ang kain mo. At lalo itong sumasarap pag sinasawsaw sa sukang maanghang na maraming sibuyas. At kung mapapansin ninyo, siksik yung ginawa kong fish Shanghai at talagang napakasarap. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Kakailanganin natin dito ng isda at yung isda na gagamitin natin mas maganda yung hindi matinik katulad ng galunggong. Niluto ko pala muna ito sa suka na may bawang, paminta, asin at luya. In short, pinaksiw ko muna para malasa yung isda na gagawin nating Shanghai. After natin itong maluto, palamigin muna. Mas maganda pala yung ganito kalalaking isda kasi hindi masyadong matinik. At once wala na tayong nakikitang tinik, hihimayin na natin ito ng maliliit. Ito pala yung medyo matrabaho dito kasi dapat sisiguraduhin natin na wala tayong may iwan dito na kahit konti o maliit na tinik. After natin itong mahimay, iset aside muna. At para naman sa mga gulay na gagamitin natin, kakailanganin natin dito ng isang carrot at isang bell pepper. Gagamit din tayo dito ng bawang at sibuyas. Hiwain natin ito ng maliliit or para mas madali, gumamit tayo ng food processor para maging pino yung ating mga sangkap. Yung complete recipe po pala ng aking niluluto ay nasa dulo ng aking video. Once na maihanda na natin lahat ng mga kakailanganin, sa isang mixing bowl, ilagay na natin yung mga hinimay na isda. Timplahan na rin natin ito ng mga pampalasa. 1/2 teaspoon salt, 1/2 teaspoon pepper, 1/2 teaspoon seasoning, 2 teaspoon sugar, at 1/2 cup flour. Isama na rin natin dito yung nag-grind na gulay at mag-add din pala tayo dito ng halagang 10 pesos ng spring onion. Hiniwa ko lang pala ito ng maliliit. Haluin natin ito at pag wala na tayong nakikitang flour, mag-add muna tayo ng isang itlog. Haluin uli natin ito at sa huli maglagay tayo ng isang itlog pero yung dilaw lang. Yung white part ng egg, iset aside muna at gagamitin natin na pangsara sa ating wrapper mamaya. Yung paglalagay ng egg dito sa ating mixture ay magsisilbing binder dito para hindi maghiwa-hiwalay once na binabalot na at niluluto. At ayan, haluin lang natin ito ng mabuti at ready na itong balutin. At sa pagbabalot naman, nasa sa inyo na kung gaano kalaki yung gusto ninyong gawing Shanghai. Pero masasuggest ko po na wag nyo masyadong damihan yung ilalagay sa wrapper. Ako, gumamit ako dito ng measuring cup at 1/8 cup yung nilagay ko sa bawat wrapper. At kung paano tayo magbalot sa kinasanayan nating Shanghai ay ganun din po dito. Lagyan lang natin ng white egg sa dulo para maisara natin yung wrapper. Sa mga nagtatanong kung ano yung madalas kong ginagamit na wrapper, ito po, Bambi Spring Roll. Napakaganda nitong gamitin at nabibili ko po ito sa supermarket. Sa mga ingredients na ginamit ko ay nakagawa ako ng 50 pieces na fish Shanghai. Bali yung binalot ko ng buo, hinati ko sa gitna. Mas masarap naman kasi talaga kainin yung ganito lang na kalalaking Shanghai. Magpainit lang tayo ng mantika at prituhin ito sa medium fire hanggang sa mag-golden brown. Ito ang sikreto sa pagluluto ng masarap na Shanghai. Dapat niluluto ito sa katamtamang apoy para maluto talaga ng mabuti hanggang sa loob. At once na ganito na yung kulay, ahunin na po natin. Ilagay lang natin sa paper towel para matanggal yung excess oil. And ready to serve na ang ating napakasarap na fish Shanghai. Promise, once na matikman nyo ito, hahanap-hanapin nyo. Yung lasa nito ay sakto lang yung alat at talagang malinamnam. Partneran nyo pa ng masarap na sausawan, ay grabe. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.